Hello mga mamshis Japan, good morning! Eto nga po pala, nung nakaraang Biyernes. Di bale, last day ni ate sa school. Alam nyo ba dito sa Japan, walang janitor. Kaya naman ang mga bata ang naglilinis. Yung araw na ito, 3 oras lang daw sila sa school. Simula grade 1 hanggang grade 6, sama-sama silang naglilinis. Sa mga oras na to, habang nag-aayos si ate, katulad ng routine natin, inilagay ko na sa genkan yung rando set ni ate or yung bag niya. At eto nga, habang nagsisipilyo si ate, may pasayaw-sayaw pang nalalaman. Agoy, dancer yan! At kinalaunan, dumating na nga yung kaibigan ni ate na laging sumusundo sa kanya. Nanong ko nga siya kung ano yung dala niyang nasa plastic. Sabi naman niya, yan daw yung hiniram niyang jacket kahapon. Ibabalik daw niya. Paano ba naman kahapon wala siyang dalang jacket? Sobrang lamig pa naman. Tinanong ko pa nga siya kung hindi siya nilalamig. Sabi naman daw niya hindi daw. Pero nung kinalaunan, nilamig daw siya. At nung nakaalis na nga si ate, inayos ko naman tong mga basura. Di bale, nilagay ko muna to sa genkan. Si daddy na ang magtatapon nito. At pagkatapos no, naghilamos na ako. Bale, nililinis ko lang yung mga mata ko. Minsan, may pagkakataon na buong mukha ko hinihilamusan ko. Sabi kasi, hindi rin daw maganda kapag lagi daw hinihilamusan yung mukha. Nakaka-dry din kasi. At pagkatapos no, naglagay na ako ng sunscreen. Nagising na pala si daddy niyan at si Bunso. Buti na lang maganda yung gising ni Bunso. Agoy, napaka-cute. Si daddy nga pala, nagtimpla ng kape, pero iniwan din. Tinawag ko nga, sabi ko sa kanya malamig na yung kape. At si daddy nga pala, may pasok pa nito. Dito nga pala sa Japan, kahit Pasko, may pasok pa rin. Hindi kasi masyadong sineselebrate yung Christmas dito, lalo na ang mga Japanese. Kaya naman, hanggang 29 may pasok pa rin si daddy. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, ang haba ng bakasyon. Pero, ang bagong taon, sineselebrate naman nila. At eto nga, dahil papasok na si daddy, nagpaalam na siya kay Bunso. Love you. Be good boy, okay? Don't give mommy a hard time. Okay? Okay. At eto nga si Bunso, humingi na ng breakfast, nagugutom na daw siya. Etong tinapay, binigay nga pala sa kanya to ni daddy at nagustuhan naman daw niya. Ingat. Love you. Oh, naintindihan niyo ba yung sinabi ni daddy? At eto nga, nagsaing na ako ng maaga. Baka makalimutan ko na naman. Yung nakaraan kasi nakalimutan ko magsaing. May ulam pero walang sinaing. Kaya naman, nung nagutom si Bunso, naku, aligaga talaga ako. At inayos ka na rin yung higaan namin. Ate, what are you doing? Ate! Maybe throw again. No! Don't throw! Isa! Bakit nagtathrow? No! No! Ano ba yan? Don't throw! Ay, ito si ate naging vacuum na. No! Bakit ka nagtathrow? Yame, ate! Yame na, tay! Tawa-tawa ka ba dyan? Ay! Oh, ayan, naging vacuum na si ate. No, Kijin! Yame na, say, sorry. Looks like an Eva Wilka. Ha? Looks like a game. It's like a game. Nagkakalat ka? A game thrower. Anong ginawa ni ate sa'yo? Maraming! At eto nga pala yung kaganapan nung dumating si ate. Yung una, naging vacuum siya. Tuwang-tuwa naman si Bunso. At maya-maya naman habang nagtitiklop ako ng mga damit. Akala ko naman kung bakit tahimik sa kwarto. Yung pala merong ginagawa si ate kay Bunso. Eto nga, sinuutan ng Rapunzel. Agoy, mapapagalitan tayo ni daddy. At eto nga, fast forward na tayo. Ibale, nung Saturday naman ito. Eto nga pala yung araw yung nag-rent kami ng sasakyan. Sinamahan ko nga pala si daddy neto. Akala nga namin hindi kami makakarent ng sasakyan dahil hajimete o first time lang ni daddy mag-drive dito sa Japan. At bago pa yung lisensya niya. Thanks God nga kasi mabait yung pinagrentahan namin. Sa iba daw, mahirap daw talaga mag-rent ng sasakyan lalo na kapag hajimete o bago pa lang yung lisensya mo. Where are we going? Going. Sa likod ba yan? Meron sa likod? What? Ito, nagtataka siya.
At eto nga, takang-taka si Bunso. Kapag lalabas kasi kaming tatlo, lagi kaming nakabike. Kaya naman, first time ni Bunso makakasakay sa sasakyan na si Daddy ang magdadrive. Si ate nga pala, dahil bakasyon na, sinundo siya ng lolo hapon at lola niya. He's driving. Who's driving? Ano tawag dito? Si Bunso, gulat na gulat at takang-taka. Hindi kasi nila alam na si Daddy ay nakakuha na ng lisensya at pwede na mag-drive. Kahit nga rin si ate, hindi rin niya alam. Panigurado ko, matutuwa si ate dahil lagi niya itong ipinagdadasal. At eto nga ang pinakaunang lakad namin ni Daddy. May bibilhin nga pala kami. Pero bago yon, pupunta muna kami kay Sister Susan kasi meron kami iaabot. Sa mga hindi nakakaalam, si Daddy nga pala nagdadrive na rin pala sa Pilipinas. May lisensya siya doon. Pero dito sa Japan, ito yung first time niya mag-drive. At ayun nga, tapos na nga pala kami kila Sister Susan. At sumunod naman dito sa pupuntahan talaga namin sa Ideon. Ngayong araw nga pala, bibilhin na nga namin yung kahilingan ni ate. Dahil kinabukasan, 24, ibibigay namin doon. Naman? Sana may Nintendo Switch. Yung price daw. Magkaiba daw kasi yung size. Iba yung size daw ito. Kaya ito daw yung size ito. Magkano yung Switch? Mas mura yun, okay. Wow. Sabi At eto nga, binayaran na namin yung regalo namin kay ate. Sabi ko nga kay Daddy, nung nakita ko yung nedan o yung presyo, pwede bang umurong na lang? Grabe, ang mahal pala ng Nintendo Switch. Agoy! At pagkatapos nun, dumiretso na nga kami dito sa kung saan dito nga pala kami bumibili ng mga snacks ni ate at Bunso. Ang cute nga ni Bunso, may sariling basket kung saan ilalagay niya dyan yung mga pinamili niya. Para nagsha-shopping lang. Ang mumura nga dito ng mga snacks. At eto nga, napakatagal mamili ni Bunso dahil nag-game siya. Meron kasi siyang sinusunod na kulay. Gusto daw niya, puro blue. Yeah, you can put on your basket. Wala ko sa Daiso. Yeah. Okay. Hi, arigatou gozaimasu. At pagkatapos noon, dahil magla-lunch na, dumiretso na nga pala kami dito sa KFC para kumain ng lunch. Dito nga pala sa Japan, kapag kumain kayo sa KFC, walang rice. Sabi ko nga kay Daddy, kung alam ko lang na dito tayo kakain, nagdala ako ng kanin. Char! O diba, feel na feel ang pagkamay. Yes. No. At eto nga si Bunso, di bale, juice nga pala yung iniinom niya dyan. Binibigyan ko nga lang pala siya ng chicken. Actually, meron siyang sariling pagkain, pero ayaw daw niya ng nuggets at fries. I don't like lipstick. What? At ayun nga, 2024 na, ang bilis ng panahon, di ba? Kung noong 2023, nabigo ka sa mga plano mo at desisyon, bakit hindi natin baguhin ngayong 2024 na? Unahin muna natin at isama natin ang Diyos sa ating mga plano at desisyon. Kung nagdadasal ka bago kumain, ganun din sana sa pagplano at desisyon at sa lahat ng gagawin natin sa buhay natin. Panigurado ko, magiging maganda ang 2024 mo. Sabi nga, God never failed you or forsake you, lalo na sa mga taong naniniwala sa Kanya. Maniwala ka. Yun lang po, salamat!